Mahirap maging mahirap. Pero gaano man sila kalayo sa hustisya, may mga taong maglalakas loob na lumaban para basagin ang katahimikan. Kung pagmamasdan sila ngayon, masayahin ang magkapatid na itatago natin sa pangalang Marisol at Hasmin. Walang bakas ng bangungot na sinapit nila noong nakaraang taon sa kamay mismo ng kanilang tiyo. Pinili talaga naming hindi na interviewin yung dalawang bata kasi alam namin kung gaano kahirap yung isalaysay yung traumatic na pangyayari sa iyo. So, imbis na kausapin ko yung dalawang bata at interviewin sila, babasahin ko na lang yung kanilang sinumpaang salaysay. Hindi ko na po matandaan kung kailan po ang unang pangyayari, pero ang natatandaan ko po ay sa may sagingan. Nakadaan po ako doon dahil papunta kami sa balunan para maligo. Kasama ko po ang kapatid ko para maligo. Sinandan po kami ni Tito at nang lumapit na po siya, ay pinauwi na po ang aking kapatid. At ano ang ginawa sa iyo nung mga oras na iyon? Hinubaran niya po ako, inalis niya po ang aking damit, at pagkatapos ay inalis din niya ang kanyang shorts, at hinalikan na po niya ako at pinahiga na po ako. Sinabi niya na huwag kong sasabihin kahit kanino ang ginawa niya dahil papatayin na daw po ang mga magulang ko. Umiyak po ako kasi masakit po ang ginawa niya sa akin. Maraming beses na kinailangan kong tumigil sa pagbabasa. Masyadong mabigat ang salaysay ng bata, lalo pat alam kong 10 taong gulang lamang si Marisol noon. Makalipas ang ilang buwan, naulit muli ang pang-aabuso. Saksi ang tahimik na lagaslas ng mga kawayan sa karumal-dumal na krimeng ginawa kay Marisol, pati sa 5 taong gulang niyang kapatid na si Hasmin. Ang dilim dito. Base sa salaysay ng mga biktima, dito sa masukal na lugar na ito na may maraming kawayan, naganap yung isa pang instance ng pag-aabuso. Mapapansin ninyo, actually, maaga pa ngayon. Pero dahil napakasukal nitong lugar na ito, madilim siya, madaling magtago, at walang makakarinig sa iyo kahit na sumigaw ka. Base sa salaysay ng dalawang bata, dito daw pinagsamantalahan silang magkapatid. Nauna po ang nakababata kong kapatid na lumakad. Sinundan po kami ng tito ko. At nakita ko po na... Ay, Diyos ko. So, na-witness niya yung... Nakita niya mismo na inaabuso ng tito niya yung kanyang nakababatang kapatid. Tapos pagkatapos noon, pinaalis ni Tito ang kapatid ko at ako naman po ang ginamit niya. Ano ang mga sumunod na nangyari? Ginahasa niya po ako ulit. Habang nangyayari ang lahat ng ito, walang kamalay-malay ang buong pamilya sa pang-aabuso sa mga bata. Parang binibigyan daw sila ng pera, ganun po. Niyayaya yung mga bata na manood sa cellphone, ganun po ang ginagawa niya. Tapos kinakarga niya po, nilalagay niya po talaga sa katawan niya, yung dalawa ginaganyan niya po. Kahit yung nanay niya, nakikita niya yung kuya ko, ganun din nakikita niya ang ginagawa. Tapos yung datay na yun, parang baliwala lang sa amin, akala namin na mabait siya. Yung pala, iba ang pakikitungo niya sa mga bata. Kaya naman naulit pa ng 3 beses ang pang-aabuso.
Sa salaysay ng 5 taong gulang na si Hasmin, Sa may bahay po namin, nasa labas ang ate ko. Tapos wala po ang mama ko. Dumating po ang tito. Pumasok po siya at humiga sa duyan. At kinaridgan niya po ako at pinatong sa may itaas niya. Tapos inalis niya po ang aking damit at nilabas niya po ang kanya. At pero may hangganan ng lahat ng kasamaan. Hulyo noong nakaraang taon, nakitulog si Marisol sa bahay ng kanyang tiyahin. Habang natutulog, naulit ang pang-aabuso ng kanyang tiyuhin. Nabisto ng kanilang tiyahin ang kahayupang ginagawa ng kanyang asawa. Gi-check ko na yung hinigaan nila. oo. Sabi ko ganun, ba't may basa? Ganun po ang kuwan ko, reaction ko. Tiningnan ko ang bata, basa talaga ang shirt niya. Sabi niya sa akin, matagal na ginagamit ako ni Uncle, sabi niya ganun. Nagsumbong si Rosa sa ina ng mga bata. Pero hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Ba't kayo nag-away? Noon lang, di ako manula kung sabihin nila, ganun lang man nangyari sa mga bata na namin. Hindi ka Hindi ako nawala. Hanggang sa siya na mismo ang nakasaksi sa pang-aabuso. O, gabi na bata, sabi ko. Dito lang ako na mag-ihi din sa CR. Pero ngayon, ma'am, matagal na naglabas, ma'am. Sabi niya, nagpaalam siya mag-CR, tapos hindi pa bumabalik. Hindi na. Saan niyo po nakita yung anak niyo? Doon sa kabilang tubig, ma'am. Yung may pispan. Puros na putik na mga gamit nila, ma'am. Ang bata. Opo. Tapos, tinanong lang yung mga bata, ganito. Saan ka? Bakit nagtagal ka na bata? Ihi. Saan ka? Nag-iyak lang bata. Sabi ng bata, ginagamit ni Uncle na sa akin. Sabi niya ang bata, adoy, Diyos ko, bakit ganyan buhay natin? Mahirap tayo, bakit lagyanan tayo? Ganyan ang buhay. Ganito lang po, ma. Kalayo-layo na kayo, ma'am. Tama na. Pinuntahan mo lang kami dito. Sige po. Masakit. Tama na po. Tama na po. Sige po. Sa puso ko po. Opo. Okay na po. Kaya nga, sabi ko mga Okay na bata, po, okay na tapusin po. na mga Opo, opo. pag-aral para hindi kayo balikan ang kayong nangyari. Opo, opo. Sige po. Hindi ko na po kayo tatanungin. Sorry po. Sorry po. Hangad ng bawat ina ang ilayo ang anak sa kapahamakan. Pero paano kung ang halimaw ay nasa loob ng iyong tahanan? Masakit yung nangyari. Opo. Alam natin yun, masakit yung nangyari. Pero pwedeng bumangon. Pwede tayong bumangon. Alam mo, ganito lang buhay namin, ma'am. Kaya, maglaban lang kami. Kahit mahirap, Kahit lang, ganito lang buhay namin, ma'am. lalaban kayo. Opo. Gaano man sila kahirap, lakas loob na naghain ng kaso sina Nanay Lydia. Pati ang mismong asawa ng suspect kumampi sa mga bata at sumama sa reklamo. Ang naisip ko pa talaga, yung hustisya po para sa mga pamangkin ko. Yun po talaga. Parang kumbaga, sinabi ko sa sarili ko na isinusumpa ko sa sarili ko na hindi ako mananahimik hanggat hindi matapos tong problema ko. Tumulong din sa pagsusulong ng reklamo ang pinsan ng mga bata. Bakit po importante po sa inyo na ipaglaban po itong kasong ito? Pamilya to man. Kasi kung gaano kasakit sa kanila, masakit din sa akin yung nangyari. Tapos, Kasi po, una po,
kaming mga taduray, wala kaming malalapitan, wala kaming kilala na nasa taas. Sinubukang makipag-areglo ng suspect sa pamamagitan ng tribal council. Ayon sa panig ng suspect, kahihiyan daw ito sa tribo, kaya mas mabuting wag na lang magkaso, manahimik na lang. Ilang beses din silang tinakot ng suspect. Sabi niya sa akin, susunugin niya daw kami. Sabi ko sa kanya, bakit mo kami susunugin? Wala naman din kaming kasalanan sa iyo. Hawakan niya ako dito sa liig ko, yung kanang damit ko, kinwelyo po ako. Sabi niya sa akin, otro ka din, matapang ka. Anong pinagmamayabang mo? Sabi niya sa akin. Pero sa kabila ng pananakot, matapang na lumaban si Nanay Lydia at ang kanyang pamilya. Hindi sila pumayag sa areglo. Lakas loob nilang ipinagtanggol ang karapatan ni Jasmine at Marisol. Paano natin makukuha yung katotohanan kung isinitil natin sa ganito lang? Paano naman yung karapatan ng biktima? Tapos, ang tingin na lang ng lahat, okay lang na gumawa tayo ng ganito. Masisitil naman kaagad. Tao din kami, ma'am. Kailangan pag may problema, dapat magkaroon din ng hustisya. Tao din kami. Parehas lang din tayong tao na may karapatan din kami. Sa tulong ng mga social worker, nakahanap ng abogadong hahawak sa kaso. Maparusahan kaya ang tiyuhin ng mga bata? O mauuwi ulit ito sa areglo? Makalipas ang ilang buwan, naipakulong ang tiyuhin ni Jasmine at Marisol. Hindi sila maawa ng mga anak nila. Pero Nay, nakakulong na po siya, di ba? Yun ang importante. Gusto ko na di na makalabas. Pero ang importante, nakakulong na. Yun ang importante. Di ba? Yung mga bata, mag-aaral yan. Pwede pang mabuhay yan. Ha? Ang maganda po, kinuha ninyo ang hustisya. Hindi na bago ang karanasan ni Dolores at ng magkapatid na Jasmine at Marisol. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.